Muli, magandang umaga sa ating lahat mula sa lahat ng pangkat o tangkay ng Baitang Siyam. At ngayon naman ay ang pag-aaralan natin ay sa Module 5 ng ating unang markahan. Ito ay tatalakay para sa dula mula sa Pilipinas. So, ang araw ngayon ay Nobyembre 4 o ika-4 ng Nobyembre 2021. Ayan. So, itong module na ito ay marireceive pa lang nyo, no? Matatanggap pa lang ninyo sa distribution natin o pagbibigay ng mga module sa Biyernes. Ayan. So, i-present ko lang ang ating slide. Ayan. So, meron tayong 25 na nakapasok sa ating klase. Magandang umaga sa inyong lahat. Nakikita na ba ang ating slide, mga anak? Yes, ma'am. Yes. Ayan. Yes, ma'am. Umpisahan natin, no, ang ating pag-aaral sa Module 5 ng Panitikang Asyano. Ito ay mga dula mula sa Pilipinas. Okay. Dito, meron tayong mga layunin. Yes, anak. Anong problema? Ayan. Nakikita na? May mga layunin tayo at koda na naririto sa atin, naka-flash. Hindi ko nababasahin pati isa't isa at nasa mga module niyo naman ito. Particular na, ang mga ito ay iikot sa karakterisasyon o paghuhusga ng mga tauhan. Nandyan din yung pagbibigay ng kahulugan sa istruktura nito. No, nandyan din yung susuriin natin yung ating pagbibigay ng makatotohanan na pahayag at hindi makatotohayang pahayag at yung mga gagamitin nating ekspresyon kung totoo o tunay man yung isang pahayag o pagbibigay ng opinyon. Sa mga nakaraan nating pag-aaral, lagi tayong gumagamit ng mga ekspresyon na pag-aralan na natin yung iba na nagbibigay tayo ng opinyon gamit yung mga ekspresyon na yun at nagbibigay din tayo ng katotohanan gamit yung mga ekspresyon na yun. Ngayon, alalahanin lang natin siya muli dito sa aralin natin tungkol sa dula. Ayan, nandyan yung koda niya na makikita nyo sa module ninyo na matatanggap ninyo ngayong Biyernes. Okay, sa ating pagsisimula, meron ako i-flash ng mga alarawan dyan. Kilala nyo naman siguro siya. Sa Pilipinas, ayan. Sino siya? Si Daniel Padilla, ma'am. Daniel Padilla. No, napakagwapong bata. Ito naman, kilala nyo ba siya? Sa mga nanonood ng K-drama. Siya yung gumanap sa Descendant of the Sun. Tama, Descendant of the Sun. No? Okay, babae naman ang flash ko dyan. At ito, kilala nyo siguro ito. Si Goblin. Gongyu? Yes, go. Si Gongyu ng Goblin. Ayan. Sila ay mga gumaganap. Anong tawag natin sa kanila? Actor. Okay, tama. Si Valerie ang nakabigay ng sagot. Tinatawag natin silang actor. Okay? Aktor o sa babae, actress. No? Pero sa kabuuang katawagan, kapag gumaganap ang isang nilalang sa entablado o sa pelikula o sa kahit anong drama series man yan, tinatawag natin sila female or male, no? Babae o lalaki bilang aktor. Yan, tama? Susunod. Itong lugar na to, familiar ba sa inyo? Yung may bumubukas na mga pakurti-kurtina dyan. Hindi ko na alam kung naabutan nyo pa yung madalas na pagpapalabas nito. Ayan, entablado, tama. O sa Ingles, tinatawag natin siyang theater. Entablado o tanghalan, kaya, no? Tama. Okay, nakakakita na pa ba kayo niyan sa mga barabarangay nyo? May nagtatanghal pa ba sa mga piyesta ninyo? Wala na, no? Ano na lang, puro pelikula na lang, puro ano. Pero sa classroom, may mini tanghalan kayo kapag face-to-face. Yung mga ginagawa nyong role play, ayan, may sampalang nagaganap. Ayan, yung classroom ninyo, yung harapan, yun ang nagiging tanghalan nyo. No? Madalas, kapag mayroong drama o isang aksyon na gusto mong ipakita sa madla, kahit sa loob ng classroom mo lang, ginanap mo siya sa loob ng classroom, may nagtanghal, tatawagin na natin siyang tanghalan. Hindi lamang sa ganitong itsura o sa loob ng sinehan nakakakita ng mga nagtatanghal. Maaaring sa loob ng bahay, kapag ginamit niyo yung tahanan ninyo at may naipalabas kayo at may manonood kayo, maaari natin siyang tawaging tanghalan o entablado. Okay? Next. Sino sila?
Manonood. Okay, tama Manonood ni girl. Audience, manonood. Sila yung maaring nag-cheer, sila yung maaring tumatawa, umiiyak sa mga pinapalabas nating role play sa loob ng classroom. Maaring sila yung mga kaklase mo, sila yung mga guro mo, mga magulang mo na panonoorin yung ginagawa mo sa gitna ng tanghalan. Tinatawag natin silang manonood o audience, no? Sila yung nagbibigay buhay. Sila yung nagbibigay ng mga responses o kasagutan sa mga ginagawa ng mga aktor sa tanghalan. Kung masaya ang scene, masaya sila. Pumapalakpak sila. Kung malungkot, umiiyak sila. Kung nakakainis yung kontrabida, nagagalit sila, sila yon. Reactors, kumbaga. Hindi naman sa, bashers. Iba naman yon. Okay, next. Na imahe. Ayan. May linya siya sa ilalim, no? May sinasabi siya dyan. English nga lang. Ito rin yung, ayan, yung binabato nila. Yung mga karakter. Nag-uusap sila. Ito yung mga binabato nila sa isa't isa. Anong tawag kaya natin dyan? Ayan, pag nag-uusap. Dialogue. Opinion po. Ayan, dialogue, opinion. Pero, parehong tama, no? Ang eksakto lang na term natin kapag tinutukoy natin, no? Eksaktong salita kapag tinutukoy natin yung pagganap o isang tanghalan, ay tinatawag natin siyang dialogo o dialogue. Okay? Ayan, dialogue. Ito yung mga binabatong linya. Okay, tama? Next. Ito, kilala nyo siya? Sa likod ng camera, sa likod ng pagganap, siya yung sumisigaw ng action! Sino siya? Director. Okay, thank you. Director. Very good. Para Bibiana and Shella May. Sila yung director, no? So, nagtatrabaho sila sa likod ng camera, nagbibigay sila ng direksyon sa dapat gawin ng actress. Pag sinabi niyang sumigaw, sisigaw yung actress o yung actor. Tumalon, siya yon nagbibigay ng direction. Tinatawag natin siyang director. Kasi nga, nagbibigay siya ng direction. Okay, sa pelikula o sa tanghalang live, madalas meron to, present siya. Kailangan may nagdidirect para isaayos yung palabas. Next. Ito yung hawak-hawak niyang papel. Binabasa niya. Tina-type naman ngayon nung gumagawa nito. Scriptwriter. Script ma'am. Ang tinutukoy natin ay yung hawak niya. Narinig ko na ang gumagawa nito is scriptwriter, tama? Okay? May narinig na ako, yes, Valerie. Tinatawag natin yung hawak niya bilang script. Ito yung pinakakaluluwa ng isang tanghalan o isang pelikula. Kung wala yan, wala tayong mababasa, wala tayong mabubuong kwento. So, ginagawa muna yan bago pumipili ng mga karakter. No? Ito yung tinatawag natin kaluluwa ng tanghalan. Pag wala yan, wala tayong mabubuong kwento. Okay, very good. Medyo familiar na kayo, no, sa elemento ng dula. Next. Ito. Madalas ito yung nakikita nating takbuhin ng kwento kung saan may matututunan tayo. Ano, maari siyang tumutukoy sa pamilya. Ito nakikita natin, pamilya. Maaring tumutukoy sa pagiging mabuti, pagiging mental health, pwedeng tukuyin sa isang tanghalan, sa isang pelikula. Anong tawag natin sa kanila? Generally, tungkol sa pagmamahal. Ayan, may nakikita ako sa comment. Mark Brian Ruma. Aral or team? Okay, very good. Nakuha niya na yung word, ano? Tema. Universal theme ang love. Lahat ng kwento, hindi nawawala yung love na yan, pag-ibig na yan. Pero dito sa Philippines, madalas ang tema ng pamilya. Kasi naglalarawan siya sa totoong buhay na nangyayari. Ano? Kaya nilagay ko tong tema dito bilang pamilya. Ngayon, madalas din ang mental awareness na mga tema ng tanghalan o pelikula. Parang marami nang gumagawa nun, gawa ng nasa pandemic tayo, parang para makarelate lahat at makatulong ito sa emosyonal, sa kaisipan ng mga manonood. So, ito, tinatawag natin tong tema. Nilalaman ito ng kwento ng isang tinatanghal o isang pinapanood. Okay, tema. Okay, ang gagaling naman ninyo na hulaan nyo. So, yung mga nabanggit ko ay mula sa pag-aaral nyo sa mga nakaraan, tinatawag natin siyang elemento ng dula. Yun yung bubuo sa pagbibigay ng buhay sa isang dula. Kung wala itong lahat ng ito, wala tayong tatawaging dula. Okay?
Ano nga ba ang dula, no? Ang dula, babanggitin ko na lang kasi alam ko may ideya na tayo. Ang isang dula ay isang uri ng panitikang naglalayong maitanghal sa entablado. No? Kung ang pelikula ay napapanood sa telebisyon, ang dula naman ay nakikita natin live. Kaya nga tinatanong ko, may gumagawa pa kaya niyan ngayon? Madalas yan sa Manila, yung CCP Complex, doon ginaganap, o CCP Theater, madalas ang tanghalan doon, live na napanood. Na-experience nyo na ba nanood ng live drama? Raise ng hand sa mga nakapanood na ng live drama. Yung buong kwento. Wow, si Rogelio, si Maria Bibiana, ayan, Mark Bryan. Yes, Maria Bibiana, magbigay ka ng experience mo sa panonood ng live drama or isang tanghalan o dula. Ay, kikita mo mismo. Maganda po. Maganda, no? Yung pagkakamali nila, makikita mo rin agad, di ba? Kasi kitang-kita mo, pati yung pagtutulak nila ng mga kagamitan sa stage, lahat nakikita mo. Hindi tulad ng sa pelikula, parang scripted all. Ang nakikita mo lang ay yung magaganda na. Sa dula, nakikita mo rin yung mga loopholes nila within the stage. Kasi kung ano nangyayari sa stage, yun yung makikita ng mga mata mo. Meron pa yung pag-close, tsaka pag-open ng mga kurtina, nakikita yan. Sana mabuhay pang muli ang dula, no? Kahit sa mga maliliit lamang na tanghalan. Ngayon, sa mga malalaking tanghalan na lang siya yung mga nagla-live talaga ng mga palabas. Nung nakaraan sa CCP, naging pamilyar yung Noli Me Tangere bilang dula o tinanghal sa entablado. So, maganda talaga siyang nakikita ng live. Ayan. So, ayun, isa siyang panitikang itinatanghal sa isang entablado. Tawag natin dun ay dula. Okay, dadako na tayo bago natin pag-aralan yung mismong kwento. Dadako tayo sa ating paglinang ng talasalitaan. No? Basahin nga ang panuto, anak. Mag-take note na kayo kasi yes yan, mag-take note na kayo ng mga kasagutan mamaya. Kasi ito na yung marireceive ninyong mga module no, sa Biyernes. Yes yan, pabasa nga ng ating unang talasalitaan. Panuto, ayusin ang ginulong mga titik na nasa loob ng kahon upang mabuo ang kahulugan ng salitang sinalungguhitan sa loob ng pahayag. Isulat ang inyong sagot sa nakalaang patlang. Okay. Tulad ng ginagawa natin sa ating pagsagot, i-flash ko rito ang inyong bubuing mga salita. Ang sabi, ayusin ninyo yan ayon doon sa kanyang pangungusap. Halimbawa, malapit ng araw ng pangilin. Ang naguhitan dyan ay ang salitang pangilin. Ano ang ibig sabihin niya? Pumasok na kayo sa classpoint.app. Ayan. At ilagay ninyo dito, anak, yung code na babanggitin ko. Okay? Lahat ay pumasok sa classpoint.app. Classpoint.app. At ang code natin ay 85253. Classpoint.app 85253. Okay, lagay ko rin sa chat box ng ating code 85253. Ayan, nakapasok na si Mark Ryan Ruma. Rogelio. Okay, sige, pasok lang. Anika, okay, nandyan na lahat. Tuloy-tuloy lang yung pagpasok para sa ating pagsagot sa mga gawain. Nasa chat box, 85253, anak. Okay? Yan. Sige, para sa unang salita, ayusin ang mga letrang narito. I-start ko na yung ating pagsasagutan. Short answer lang yan. Ma'am, wait lang po. Sige lang. Okay, nakapasok na ba? Ayan, may 12 na sumagot.
Okay, para sa question na to, tignan na natin ang inyong mga kasagutan. Close submission na tayo. Para sa mga nakasagot, may sumagot na Piesta. Ito, nakikita natin. Sagot ni Rogelio, Piesta. Tama. Sumagot din si Mark, Piesta. Very good. At si Ruwen Aquino, Piesta. Ang tamang sagot para sa salitang na balibaligtad, no, na jumble dito ay Piesta. Okay. Next tayo. Pasok lang din sa class point at app. The same. Okay. 85253 ang code. Okay. Start na tayo. Pakibasa nga ang pangungusap. Mary Lucy? Okay. Maria Valerie. Sumakabilang buhay na si Mang Jose dahil sa COVID-19. Okay. Ito yung nabaligtad na mga salita. Okay, ready? Answer? Wow. Fairness. Okay, dami nakasagot. Thank you very much mga sagot nyo. Para sa word na to, ang tamang sagot ay namatay. Okay, nakakuha ng tamang sagot ang halos lahat ng nakapasok sa ating class point. Okay, next. Ma'am, ano yung code? 85253. 85253. Okay, next. Pakibasa nga. Number 3. Sinong gusto magbasa? Yes, Hearthaven. Naulinigan kong tila may kumakatok sa pinto. Okay. Ang salita ay naulinigan. Ito yung balibaligtad ng mga letra. Okay. Ready na tayo? Naulinigan kong tila may kumakatok sa pinto. Answer? Okay, para sa salitang ito. Ayan, may mga sumagot na. Okay, close submission tayo. Para sa mga sumagot, ang tamang sagot ay narinig. Narinig, narinig. Ayan, sino yung mga may answers dyan? Narinig ang tamang sagot. Okay, next. Na-save ko ba yung mga sagot niyo for recording? Wait lang. Ayan. Ilan silang nakapasok? 14 participants ang sumagot. Okay, ang tamang sagot ay narinig. Very good. Next slide tayo. Pakibasa. Raver. Wala na sa raver. Okay, mataos at patlang ang aming pagmamahalan. Ba't pinatlang nila ito? Mataos at patlang ang aming pagmamahalan. Hanapin natin yung nawawalang salita. Gamit yung baligtad na mga letra. Mataos at patlang ang aming pagmamahal. Okay, ready na sumagot? Start. Uy, galing naman. Huwag kuha. Ayan. Kalimag. Pasok na ang mga sagot. Okay. Close submission na tayo. May nakikita na ako mga tamang sagot. Okay. Ang tamang sagot para dito ay matibay. Okay. Salamat sa mga sumagot. Ayan. I-save for review lang natin. Okay. Next word. So, ang hinahanap natin dito ay salitang matibay. Mataos at matibay ang aming pagmamahalan. Okay. Para sa huling talasalitaan, pakibasa nga muli ang pangungusap. Heart, Haven. Kailangan ng mga taong matibay na pananalig sa Diyos. Sa tingin ko, kayang-kaya nyo na yan. Kahit mahaba yung salita. No? Pananalig ang naguhitan na salita. Ready? Answer.
Mhm. Anak Anika, parang medyo baliktad yung sagot mo. Ang kulang. Parang kulang yata ng isang letra sa dulo, Anika. O sige, consider na natin yan. Alam ko na yung tutunguhin niya. Pero dapat ayusin kasi, di ba? Ayan, si Anika, ilaki. Titignan mo to, pananampalatay. Okay, nakikita ko na yung mga answers nyo. Very good. Ayan. Close submission na tayo. Para sa salitang pananalig, ang tamang sagot ay pananampalataya. Okay. So, halos lahat nakasagot ng tama. Save for review na tayo. Okay, so nalaman na natin yung iba-ibang salita, no? Iba't ibang salita na maaari nating matagpuan sa ating pakikinggan na kwento. Ito ay dula sa Pilipinas. I-stop presenting na natin yung ating slide at papakita ko na sa inyo yung ating pag-aaralang dula ngayon. Okay, makinig muna tayo para sa ating aralin tungkol sa dula. I-share ko lang sa inyo ang ating YouTube. Ayan, so panoorin lamang natin. Sana kayanin pa ng inyong mga load. Tio Simon, Dula sa Pilipinas. Isinulat ni NPS Toribio. Mga tauhan. Tio Simon, isang taong nasa katanghalian. Wait lang, naririnig nyo ba mga anak? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Sige, play ko na. Yes, ma'am. Sige, tuloy ko lang. ng gulang. May kapansanan ang isang paa at may mga paniniwala sa buhay na hindi maunawaan ng kanyang hipag na relihiyosa. Ina ni Boy. Boy, pamangkin ni Tio Simon, 70 taong gulang. Oras, umaga, halos hindi pa sumisikat ang araw. Tagpo. Sa loob ng silid ni Boy, makikita ang isang tukador na kinapapatungan ng mga langis at pumada ng buhok, tuniko, suklay at iba pang gamit sa pag-aayos. Sa itaas ng tukador, nakadikit sa dingding ang isang malaking larawan ng birheng nakalabas ang puso at may tarakitong punyal. Sa tabi na nakabukas na bintana sa gawing kanan ay ang katring higaan ng bata. Sa kabuuan, ang silid ay larawan ng kariwasaan. Sa pagtaas ng tabing, makikita si Boy na binibihisa ng kanyang ina. Nakabakas sa mukha ng bata ang pagkainip samantalang sinusuklay ang kanyang buhok. Biglang uunat ang babae. Saglit na sisipati ng ayos ng anak. Saka ngingiti. O hayan, di nagbukha kang tao. Siya, dyan ka muna at ako naman na magbibihis. Sabi ko, ayoko magsimba eh. Ayaw mo magsimba? Hindi pagagalitin mo na naman ako eh. At anong gagawin mo rito sa bahay ngayong umagang ito ng pangiling araw? Maiwan po ako rito sa bahay. Kasama ko si Tio Simon. Ang ate Yestang yun. Ang patawarin ako ng Diyos. Basta, maiwan po ako. Makikipagkwentuhan na lamang ako kay Tio Simon. Makikipagkwentuhan ka? At anong kwento? Tungkol sa kalapastangan sa banal na pangalan ng Panginoon? Hindi, Mama. Maganda ang kinukwento ni Tio Simon sa akin. Husto ka na, husto na. Bago ako magalit ng totohanan at humarap sa Panginoon ngayong araw na ito nang may dumi sa kalooban. Pero... Husto na sabi eh. Matitigil sa pagsagot si Boy. Makaririnig sila ng mga yabag na hindi pantay. Palapit sa nakapinid na pinto ng silid. Saglit na titigil ang yabag. Pagkuway, makaririnig sila ng mahinang pagkatok sa pinto. Sino yan? Ako, hipag. Naulinigan kong... Padabog na tutunguhin ng babae ang pinto at bubuksan iyon. Mahantad ang kaanyuhan ni Tio Simon. Ngingiti ito. Maaari bang pumasok? Naulinigan kong tila may itinututol si Boy. Ayoko magsimba, Tio Simon. May iwan ako sa iyo rito. Hindi ako sasama kay Mama. Iyan ang itinututol ng pamangkin mo, kuya. Hindi nga raw sasama sa simbahan. Maiiling si Tio Simon. Ngingiti at paikay kang papasok sa loob. Hahawakan sa balikat si Boy.
Kailangan ka namang sumama sa simbahan, boy. Kung gusto mong isama ako, ay maghintay kayo at ako'y magbibihis. Magsisimba tayo. Mapapatingin ng maluwat si Boy sa kanyang tiyo Simon, ngunit hindi makakibo. Ang ina ay napamangha rin. Tatalikod na si tiyo Simon at lalabas, maiiwang natigilan ng dalawa. Pagkuway, babaling ang ina kay Boy. Nakapagtataka, ano kaya nagkain ng amain mong yan at naisipang sumama ngayon sa atin? Ngayon ko lamang siya makikitang lalapit sa Diyos. Kung sasama po si Tiyo Simon, sasama rin ako. Hayun! Kaya lamang sasama ay kung sasama ang iyong amain. Kung hindi, hindi ka rin sasama. Pero mabuti na rin yun. Mabuti sapagkat hindi lamang ikaw ang maakay ko sa wastong landas, kundi ang kapatid na yun ng iyong ama, na isa ring... Okay? Tanong, sino na yung mga nakilala nating mga tauhan sa dulang ito? Si Boy. Tiyo Simon, ma'am. Tiyo Simon? Tiyo Simon, ma'am. Okay. Si Boy. Boy? At ano naman? Ano pa yung isa? Yung babae? Ang ina Ina, ma'am. Ang ina. Okay, sa eksena nila, ano ang makikita nyo sa bata? Ano, interesado ba siyang magsimba? Hindi. Hindi ano? Ngayon, ano ang nagtulak sa kanya para magsimba nung araw na yon? Kita niyo. Kahit sasama niyo po yung video niya. Okay, isa-isa lang. Yes. Sino tong unang recite? Paunahan na lang? Yes, Raver. Ma'am, kasi sasama yung tito niya. Okay, very good. So kung makikita nyo, may impluwensya ang tiyuhin o tito niya no, na si Tiyo Simon sa kanyang pagpunta sa simbahan. Kaya nga ang reaksyon ng nanay niya, aba, kung hindi sasama si Tiyo Simon, ay hindi ka pa sasama. Okay, doon sa unang eksena, makikita natin ang pagtanggi sa pagsisimba ng bata na naimpluwensyahan ng kanyang amahin o tiyuhin para dumalo sa pangingilin sa araw ng linggo. Ayan. Next. Mapapayuko ang babae, papahirin ang luhang sumungaw sa mga mata. Magmamalas lamang si Boy. Namatay siyang hindi man lamang nakapagpa-Jesus. Kasi matigas ang kalooban niya sa pagtalikod sa simbahan. Pareho silang magkapatid. Sila ng iyong amain. Sana'y magbalik loob siya sa Diyos upang makatulong siya sa pagliligtas sa kaluluwa ng kanyang kapatid na sumasakabilang buhay na. Mananatiling nagmamasid lamang si Boy. Pagkuway, makarinig sila ng hindi pantay na yabag. At ilang sandali pa ay sumungaw na ang mukha ni Tiyo Simon sa pinto. Biglang papahiri ng babae ang kanyang mukha. Pasasayahin ito at saka tutunguhin ang pinto. Siya nga pala, mabibihis din ako. Nakalimutan ko, kasi dyan muna kayo ni Boy, kuya. Lalabas ang babae at si Tiyo Simon ay papasok sa loob ng silid. Agad tutunguhin ang isang sopang naroroon. Pabuntong hiningang upo. Agad naman siyang lalapitan ni Boy at ang bata ay titindig sa harapan niya. Iba na ang tumatandang talaga. Madaling mangawit, mahina ang katawan, at Biglang matigil nang mapansing ang tinitingnan ng bata ay ang kanyang may kapansanang paa. Matatawa. bakit napilay po kayo, Tiyo Simon? Totoo bang sabi ni Mama na iya'y parusa ng Diyos? Sinabi ba ng mama mo yun? Oo raw eh. Hindi kayo nagsisimba. Hindi raw kasi kayo naniniwala sa Diyos. Hindi raw kasi... Hindi totoo, boy, na hindi ako naniniwala sa Diyos. Pero yun ang sabi ni Mama, Tiyo Simon. Hindi raw kasi kayo nangingilin kung araw ng pangilin. Bakit hindi kayo nangingilin, Tiyo Simon? May mga bagay, boy, na hindi maipaliwanag. May mga bagay na hindi maipapaalam sa iba sa pamamagitan ng salita. Ang mga bagay na ito ay malalaman lamang sa sariling karanasan, sa sariling pagkamulat. Ngunit kung ano man itong mga bagay na ito, boy, ay isa ang tiyak. Malaki ang pananalig ko kay Bathala. Kaya ka sasama sa amin ngayon, Tiyo Simon? Oo, boy. Sa akin, ang simbahan ay hindi masamang bagay. Kaya huwag mong tanggihan ang pagsama sa iyo ng iyong mama. Hindi nakakabuti sa iyo ang pagtanggi, ang pagkawala ng pananalig. Nangyari na sa akin yon at hindi ako naging maligaya.
Okay, mga anak, dito sa pangyayari sa nakita natin hindi nagsisimba ang Tiyo Simon, ngunit nilinaw niya kay Boy na malaki pa rin ang kanyang pananalig. Sa tingin nyo, may dahilan kaya kung bakit hindi na nagsisimba ang Tiyo Simon ni Boy? Yes, ma'am. Okay? Yes, Michaeline, sumagot ka. Sa tingin mo, ano kayang pangyayari sa kanyang buhay mula doon sa napakinggan mong bahagi ng kwento? Ano kaya yung maaring nangyari? Nakikita nyo hindi niya kasama ang kanyang tatay, no? Hindi kasama ni Boy ang kanyang tatay. Tiyuhin niya lamang ang kanyang ina. Ano kaya sa tingin nyo ang nangyari? Kung bakit medyo nawalan ng oras para pumunta sa simbahan itong si Tiyo Simon. Pero nilinaw niyang malaki daw ang kanyang pananalig. At nung araw na yun, biglang gusto niya nang pumunta sa simbahan. Ano kayang pangyayari? Yes, Michaeline? Aksidente. Okay, maaring aksidente. Magandang hula. Ano pa? Ano kaya yung sa tingin mo, Michaeline, ang nagpapatunay na maaring may aksidente mula sa tatay ni Boy at saka sa magkapatid na to? O to sa kanyang kapatid? Ano pa ibig? Kaya siguro namatay yung kapatid niya dahil sa kanya. Okay, maaring ganon. Ang bilis ng pangunawa. Ano pa ang magpapakita ng ebidensya na maaring na aksidente sila? Dito sa physical na kaanyuan ni Tiyo Simon. Yes, Maria Valerie. Ma'am, yun sa pilay na paa niya po. Okay, tignan natin kung tama yung mga hula. Ay, maling klinik ko. Titigil si Tiyo Simon sa pagsasalita na waring biglang palulungkutin ng mga alaala. Buhat sa malayo ay biglang aabot ang alingawngaw ng tinutugtog na kampana. Magtatagal ng ilang sandali pagkuway titigil ang pagtugtog ng batingaw. Magbubuntong hininga si Tiyo Simon. Titingnan ang kanyang may kapansanang paa. Tatawa ng mahina at saka titingin kay Boy. Dahil sa kapansanang ito ng aking paa, Boy, natutuhan ko ang tumalikod, hindi lamang sa simbahan, kundi sa Diyos. Nabasa ko ang The Human Bandage ni Mogham at ako nananalig sa pilosopiyang pinananaligan ng kanyang tauhan doon. Ngunit hindi ako naging maligaya. Boy, hindi ako nakaramdam ng kasiyahan. Ano nangyari, Tiyo Simon? Lalo ako naging bugnutin, magagalitin. Dahil doon, walang natuwang tao sa akin. Nawalan ako ng mga kaibigan hanggang sa mapag-isa ako. Hanggang sa isang araw ay nangyari sa akin ang isang sakunang nagpamulat sa aking paningin. Ano iyon, Tiyo Simon? Uunat sa pagkakaupo si Tiyo Simon at tudukot sa kanyang lukbutan. Maglalabas ng isang bagay na makikilala na isang sirang manikang maliit. Ito ay manika ng isang batang nasasagasaan ng truck. Patawid siya noon at sa kanyang pagtakbo ay nailaglag niya ito. Binalikan niya ngunit siyang pagdaan ng isang truck at siya'y nasagasaan. Nasagasaan siya. Nadurog ang kanyang mga binti. Namatay ang bata. Namatay. Nakita ko ng dalawang mata. Ako nooy naglalakad sa malapit. At aking nilapitan. Ako ang unang lumapit sa kanya kaya nakuha ko ang manikang ito at nooy tangang mahigpit ng namatay na bata. Nawaring ayaw bitiwan kahit sa kamatayan. Anong pang nangyari, Tiyo Simon? Magbubuntong hininga si Tiyo Simon samantalang patuloy na nakikinig lamang si Boy. Muling maririnig ang tunog ng batingaw sa malayo, higit na malakas at madalas. Mananatili ng higit na mahabang sandali sa pagtunog, pagkuway titigil. Muling magbubuntong hininga si Tiyo Simon. Mula noon, ako'y nag-isip na, Boy, hindi ko na makalimutan ang pangyayaring iyon. Inuwi ko ang manika at iningatan, hindi iniwalay sa aking katawan. Bilang tagapaalaalang lagi sa akin ng matibay at mataos na pananalig sa isang batang hanggang sa oras ng kamatayan ay nakangiti pa. At aking tinandaan sa isip, kailangan ng isang tao ang pananalig, kahit ano, pananalig, ng sa anong bagay. Lalong mabuti kung pananalig kay Bathala. Kung may panimbulanan siya sa mga sandali ng kalungkutan, ng sakuna, ng mga kasawian upang may makapitan siya kung siya'y iginugupo na ng mga hinanakit sa buhay.
Mahabang katahimikan ang maghahari. Pagkuway maririnig ang muling yabag na papalapit. Susungaw ang mukha ng ina ni Boy sa pinto. Tayo na! Baka wala na tayong dat ng misa. Hinanap ko pa kasi ang aking dasalan, kaya ako natagalan. Tayo na, boy! Kuya! Tayo na, Mama. Kanina pa nga tugtog ng tugtog ang kampana eh. Tayo na, Tiyo Simon. Baka tayo mahuli. Tayo na! Muling maririnig ang tugtog ng kampana sa malayo. Nagmamadaling lalabas si Boy sa pinto. Lalong maging madalas ang pagdugtog ng kampana, lalong magiging malakas habang bumababa ang tabing. Wakas ng dula. Ayan. So mga anak, nakikita nyo? Nakita nyo na yung kwento, no? Bigyan ko lang din ng paglilinaw ang mga bahagi nito. Ayan. Doon sa hula ninyo na may namatay, totoong may namatay, pero wala itong kaugnayan sa pagkamatay ng kuya ni Tio Simon, na tatay ni Boy. Ito ay may kaugnayan sa kaninong aksidente. Aksidente ng isang bata. Bata. Okay, very good, sang bata. Ngayon, ano yung naiwan kay Tio Simon na naging alaala ng aksidenteng iyon? Manika. Very good, manika, no? Minsan, may mga ganun tayong eksena sa ating buhay na may mga nangyari sa atin na hindi natin makalilimutan, na nakaapekto sa nagiging desisyon natin sa buhay. Ito ay naging nakaapekto sa desisyon ni Tio Simon na hindi magpatuloy. Dahil nga sa aksidenteng yun, nadisgrasya din siya, no? Nailigtas niya lamang yung manika at hindi yung bata. Ngunit, mayroong bahagi doon sa aksidenteng yun na naisip niya ngayon lang to. Na ang edad nung kanyang, maari ang edad nung batang na disgrasya ay maaring kaedad na ni Boy. Na nung araw ng pangingilin na yon, nung linggong iyon, naalala niyang muli yung mukha nung bata. Anong bahagi nung disgrasyang yun? Ang nakita niya na parang saglit lang, kahit disgrasya itong naranasan nung bata, may kakaiba. Yung ano? Anong bahagi sa kwento o doon sa aksidente, sa scene lang ng aksidente na parang naipakita doon na kahit aksidente ang naranasan ng bata, may kakaiba na nagpakita ng positibong pananaw kay Tio Simon. Nakangiti siya, ma'am. Nakangiti. Ayon. Okay, nakuha na, no, ang tamang sagot. Yung bata, nung tangan niya na, no, ililigtas sana ni Tio Simon pero hindi niya nagawa, na unang nasagasaan siya ng truck. Nahawakan niya yung manika, tinangan niya yung bata nung aksidente, nakita niya yung mukha ng bata na kahit nasa gitna na ng agaw buhay, nakangiti pa rin ang bata. Nung time na yon, yung bata parang naisalarawan niya sa kanyang pamangking si Boy. Na eto naman, wala aksidente na nangyari, buhay na buhay si Boy, masigla, no? Ngayon pa lang na masigla yung bata, dapat maturuan niya ng magbalik loob sa Diyos. Samantalang yung batang namatay, na may manika, ay nasa agaw buhay. Ngunit ang pananaw pa rin, nakangiti pa rin, masaya pa rin kahit magkagayon. So, dun sa puntong yon, yung nakita niya yung imahe ng bata sa kanyang pamangking si Boy. Kaya sa pagkakataong yung buhay silang pareho, positibo pa rin naman sa buhay, ay nais niyang si Boy gayahin siya. No? Kasi si Boy, dahil nga father figure, no? Yung tatay, si Tio Simon, isa siyang father figure dahil wala na nga ang ama ni Boy. Kaya ang kanyang kalooban ay malapit sa kanyang tiyo. Kaya kung ano yung ginagawa ng kanyang tiyo, gusto nyo ganun din. Ayan. Kaya nakita naman ngayon ni Tio Simon yung kanyang impluwensya sa kanyang pamangkin. Kaya sa araw na yon, siya mismo ang nagkusa ng manumbalik. Pero in-explain niya naman, no, pinaliwanag niya na hindi nawala yung kanyang pananampalataya. Maaaring nanghina lamang siya sa pagpunta sa simbahan. Ngunit ang kanyang pananampalataya na nanatili. Kumbaga, wala pa siyang lakas ng loob dahil nga doon sa aksidenteng kanyang naranasan. Kayo ba sa inyong buhay, meron ba kayong naranasan na malungkot na nakaapekto sa desisyon niyo sa buhay? Sino na? Sa murang edad niyo, meron na ba? Wala pa naman. No? Wala pa yung kasing grabe nung naranasan ni Tio Simon. Okay, sa huling bahagi, ano sa tingin ninyo ang mapupulot nating aral mula sa pagpunta nila sa simbahan ngayon? Ano? Mula sa kwentong ito o sa dulang ito ni Tio Simon? Yes, Maria Valerie? Huwag mawawalan ng pananalig sa Diyos. Tama.
Very good. Gusto ko yan. Wag mawala ng pananalig. Yes, Michaeline. Manampalataya sa Diyos. Manampalataya. Tama. Ano pa? Isa pang kasagutan? Kailangan natin magtiwala sa Diyos dahil sa kung ano man ang mangyari sa atin ay siya din ang tutulong sa atin. Okay, gusto ko rin yan, no? Lagi tayong manampalataya, manalig sa Diyos dahil wala naman ibang tutulong sa atin kundi ang Diyos. Lahat ng kasagutan nyo ay tama. Yes, Michaeline, may dadagdag pa? Kahit anong problema, huwag mawawalan ng pananampalataya. Okay. Tama ka na, tumawa ka pa kasi. Okay, pwede nga, habang may buhay, may pag-asa. Parang gano'n, ano? Pwede rin habang nabubuhay tayo, patuloy tayong manampalataya sa Diyos sa kahit anuman. Makaranas ka man ng sakuna, laging manampalataya sa Diyos. Makaranas ka man ng kaligayahan, laging magbalik loob sa Diyos. Tama naman yung inyong mga kasagutan. Magpatuloy na tayo sa ating aralin. Okay? Dahil nga nasuri na natin, naunawaan na natin yung nais iparating ng dula, dadako tayo sa ating activity. Ayan. Sa antas ng ang inyong pag-unawa. Pakibasa nga ang ating panuto. Yes, Ian Michael. Ibigay ang inyong sagot sa sumusunod na mga tanong at isulat sa sagutang papel. Okay, dito sasagutan nyo na siya dito sa ating application. Okay, pasok ng muli sa classpoint.app at magbigay ng kasagutan sa pahayag na kung ikaw ang nasa katayuan ni Tio Simon, aakayin mo rin ba si Boy na babalik sa pagsimba? Sa tingin ko, madali lang ito. Kung ikaw ay nasa katayuan ni Tio, Code? 85253 pa rin. Okay, ready na ha? Kung ikaw ay nasa katayuan ni Tio Simon, aakayin mo rin ba si Boy pabalik sa pagsimba? Short answer lang. Start. Anong code? 85253. Nasa chat box. 85253. Okay. Ano ba naman yan, Marie Bibiana? Opo lang. Dahil dapat naglagay naman ng konting kasagutan. Kasi answerable pa, yes or no? Okay lang, sige. Okay, opo, lahat kayo gusto. Sige pa, maghintay pa ako ng mga kasagutan. 3 pa lang ang mayroong kasagutan. Okay, opo. Ayan, meron ng rason ito si Mark Bryan. Opo, dahil nais ko na kahit siya ay bata pa, matututunan at malalaman niyang tungkol sa Panginoon. Okay, ang ganda naman ng kasagutan ni Mark Bryan. Para naman kay Yvonne, sapagkat kailangan ang bawat tao ay palagi nananalig at nagsisimba. Kung ako si Tio Simon, aakayin ko rin si Boy sa pagsimba dahil mahalagang magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon, sabi ni Rogelio. Okay? Si Michaeline naman, para mas malapit ang pananampalataya sa Diyos sa kahit sa murang edad. Okay. Nice. I-close ko yung submission. Ito pa kay Rowena, naghabol. Oo, kasi baka mapano siya kung hindi siya aakayin. Okay, sige. Correct pa rin naman, no? Okay, thank you sa inyong mga kasagutan. Next, save for review lang tayo for checking purposes. Next, tignan natin to kung ano yung magiging pananaw nyo naman. Nangyari ba sa totoong buhay ang mga tagpo na inilahad sa dula? Nangyayari ba sa totoong buhay ang mga tagpo na inilahad sa dula? Pangatwiranan. So, ibig sabihin, oo o hindi, magbigay ng rason. Ulitin ko. Nangyayari ba sa totoong buhay ang mga tagpo na inilahad sa dula? Pangatwiranan. Ready? Answer. Nangyayari ba sa totoong buhay ang mga tagpo na inilahad sa dula? Oo o hindi? Bakit mo sinabing nangyayari sa totoong buhay? Bakit mo sinabing hindi? Raver, wala kang rason, Nakshi. Ma'am, nasend. Nasend. Okay, hindi kasi mamaya ko na sasabihin yung rason para hindi magagaya ng mga susunod. Hintayin ko na lang muna lahat ng kasagutan ninyo. Para sa inyo, nangyayari ba ito sa totoong buhay?
Okay, may mga sagot na nakita. Close submission na tayo para dito. Okay, save for review. So, maraming sumagot, opo o hindi. Check lang natin yung responses na yan. Kay Rachel, ang sabi niya, hindi kasi hindi ko pa nararanasan. Okay. Siyempre, to see is to believe itong si Rachel. Ano? Next, si Baby J naman, opo, dahil ang ibang mga dula ay nakabase sa totoong buhay. Right. Usually, ang dula ay may temang nangyayari sa totoong buhay. Correct. Rogelio, nangyayari ito sa totoong buhay? Ang sagot niya ay oo, kung di ka nag-iingat o tumitingin sa daanan. Napakalalim ng sagot, Rogelio. Next, kay Mark Bryan, nangyayari daw ito sa totoong buhay dahil hindi maiiwasan ang aksidente at ng tao nang humiti sa kabila ng mga problema na kanilang diniranas. May mga, nakikita ko yung punto ni Mark Bryan, may mga nakararanas ng hirap pero kaya pa rin humiti sa kabila ng sakunang nadaranasan. Okay, ano pa? Nakikita rin natin dito yung sagot ni Michaeline. Oo, dahil sa panahon ngayon, marami ng mga tao ang napapalayo sa Panginoon. Tama, nangyayari sa totoong buhay na maraming tao ang napapalayo sa Diyos. Okay, sagot naman ni Sian Michael. Opo, dahil upang matutuhan ang tama at mali. Tama. Si Pineda Alexa naman, hindi na nagbigay ng rason. Pero para sa kanya, hindi daw nangyayari sa totoong buhay yung kanyang nakita sa dula. Okay, para sa paglilinaw natin, itong kwentong ito, kung hindi nyo man nararanasan, dahil ang dula ay nagpapakita ng mga pangyayari sa totoong buhay, maaaring may kaugnayan ito sa totoong buhay. Kaya nga, maaari nating sabihin na nangyayari ito sa totoong buhay. Hindi man eksaktong may disgrasya, pero yung kawalan ng pananampalataya ay maaring mangyari sa totoong buhay. Yung iba kasi nag-focus lang doon sa bandang nagkaroon ng disgrasya sa kwento. Pero sa kabuuan, yung pagkakaroon o pagkawala ng pananampalataya ay nangyayari sa totoong buhay. Okay? Nagustuhan ko inyong mga kasagutan, mapa-oo o hindi. Magagandang inyong binigay na rason. Okay. Dito naman tayo sa gawain 3. Ayan. Flash ko lang para makita ninyo yung ating window. Gawain 3. Ayan. Pakibasa nga ang gagawin ninyo dito. Maria Bibiana. Nawala na si Maria Bibiana. Isulat sa Ayan. mga Sige, pana ang mga ideya na may kaugnay sa pangunahing tauhan sa dula. Okay, lilinawin lang natin. Magbibigay kayo ng mga salita na may kaugnayan sa pangunahing tauhan na si Tio Simon. Okay, may 4 tayo dyan, pero dahil nga ito ay online, kahit tigi-isa lamang ang ilagay ninyo sa inyong sagot. Okay, ready? Isa lamang, kahit anong ideya na sa tingin nyo ay may kaugnayan kay Tio Simon, pagkatapos yung mapakinggan yung dula, maaring kaugalian niya, maaring magbigay kayo ng opinion ninyo tungkol kay Tio Simon, kahit mga salita na may kaugnayan sa pangunahing tauhan nating si Tio Simon. Okay, ready? Go. Tig-isa lang ang ibigay ninyo mga anak. Okay, may mga nakikita na akong kasagutan. Palakihan ko lang yan para nakikita natin. Yan. Ma'am, ayaw naman na. Sige, okay lang. Sa mga hindi makakapasok. Kung makapasok dahil sa internet nyo, okay lang yan. Ayan. May nakikita na akong mga magagandang kasagutan na may kaugnayan kay Tio Simon. Ma'am J, hanggang doon lang sa kapan. Kasi maikling sagot lang siya. Okay, word cloud lang kasi itong ginamit ko, okay? Sabi ni Mark Bryan, naki-impluwensya kay Boy ng malaki. Wow. Okay, nice. Next, si Yvonne naman, hindi nawalan ng pananampalataya sa Diyos si Tio Simon. Kay Maria Bibiana, siya ay may pananampalataya sa Diyos. Ayan. Okay, may sasagot pa ba para i-close submission ko na at makita natin yung mga kasagutan ninyo? Okay, kung wala na, close submission na tayo. Tingnan natin yung mga kasagutan ninyo. Okay, save for review. View responses natin. Okay, ito yung mga sagot ninyo. Ayan.
Nabasa ko din kanina. Next, ayon kay Rowena Aquino, naniniwala sa Panginoon si Tio Simon. Very good. Kay Yvonne, hindi nawalan ng pananampalataya. Kay Elijah naman, maresponsable. Kay Michaeline, mabait. At kay Sian Michael, naging isang mabuting tiyo. Okay, lahat ng inyong sagot ay tama. Okay, wala naman sigurong maling sagot dyan dahil nakilala nyo na kung sino si Tio Simon. Very good. Okay, next. Dito tayo, no, magkakaroon tayo ng slide drawing, okay? Pakibasa nga ang ating mga ang ating instruction. Yes, try natin hindi ko pa naririnig ang boses ni si Michaeline lagi na, pero sige. Si Carl Andre kaya nandyan pa ba? Ayan. Carl Andre? Wala. Okay. Michaeline, tulungan mo na lang siya. Okay. Pakibasa? Punan ang grapikong pantulong na mga katangian ng bawat tauhan mula sa dulang nabasa. Ayan. So, sabi rito, magbibigay kayo ng kahit tig-isang katangian lamang nila. Okay ba? Katangian ng bawat tauhan mula sa dulang nabasa. Okay. Ano ang pinakakatangian ni Tio, ni Boy, ni Ina? Kahit tig-isang katangian lang, anak. Okay, ready? Slide drawing, start, go. Mas rin drawing? Yes, the drawing yung word yan. Isusulat nyo gamit yung mga daliri ninyo. Wala na. Mark Brian TV, sabi. Anak, i-delete ko to. Sumagot ka ulit. Katangian, isulat lang ninyo. Kaya, maliit sa screen nyo. Yung parang binuhat ng manok. Sige, tagi-isa lang. Kahit sulat ng manok yan, okay lang sa akin. Basta galing sa inyo yung mga sagot. Katangian ni Tio, katangian ni Boy, katangian ni Ina. Wala pang nagsasabit? Nahirapang magsulat? Ma'am, kahirap magsulat. Okay lang, kahit sulat ng manok yan, anak. Okay lang. Sige lang. Mangliit. Okay lang. Basta isubmit nyo na. Ayun, nakita ko na kay Anika. Tignan natin. Mabait. Ako, parang nahirapan pa yung leeg ko dito, anak. Mabait, magalang, maalaga. Okay, tignan natin yung iba. Sige, mag-submit. Parang sir, baliktad. Okay. Sige. Wait lang po ano lang po nung sa akin. Okay lang, anak. Hintayin Flash ko. lang po. Sige lang. Nahirapan silang magsulat sa screen. Pinaranas ko rin sa inyo para naman nagamit natin lahat ng ng bahagi nitong PowerPoint natin. And okay, last 1 minute. Tig-isa nga lang. Lang na-reset ko. Okay lang, sige, go. Pasok. Nahirapan sila sa pagsulat, sir. Mahirap ka talaga. Maliit, sir, yung screen. Yung kamay na lapis kakapal-kapal. Yung daliri. Oo, sir. Dapat pwede yung ballpen Oo, sir, kapag syempre, kahit nga ako, sir, dapat meron yung, electric ballpen, gano'n. Pero, oo, sir. Pinaranas ko lang sa kanila, sir, para ma-enjoy naman nilang mag-draw. Ngayon, problema ko tuloy magbasa. Okay, tignan natin yung ibang sagot. Ayan, napagkasya ni Rachel Mambat. O, hindi napagkasya ni Jenaline. Isa na lang yung sinagutan niya. Oo, natin sila. Anak siyan. Okay ka pa ba, anak? Naka-almusal ka ba? Anak, kasi nahihilo ako dito, anak.
Yung doktor yan, doktor. Doktor ha. Ano to, magiging doktor to habang buhay. Habang buhay. Mabait, masipag, mapagmahal yan, ma'am. Sige anak, sige, pagbigyan natin. Okay, since may mga sumagot na, pa dito yung magtagal, nakikita ko naman na unawaan na natin yung mga na ugali nila. So, i-close submission na natin. Ayan, nakita na natin, mabait. Si Tio Simon, mabait ang mga sagot. Sa ina naman, mapagmahal at makajos. Okay, correct? Kay Boy, makulit. O, tama, may makulit, no? Pero matanong siya, matanong. Ayan. Si Yvonne, hindi na nakasagot. Ayan. Ako din. Na-reset, okay lang. At least may nakita na akong mga kasagutan nyo. Kay Boy, magalang, tama? Gusto ko rin yung salitang magalang para sa kanya. Kahit na makoy kakulitan siya, no? Magalang pa rin siya para sa mga... Tsaka masunurin siya. Okay, kay Tia Simon may impluwensya, tama? Sabi ni Baby Jane. Maka-Diyos din. Relihiyosa ang ina, correct. Yun ang pinaka-eksakto. And then, magalang, mabait. Okay, thank you very much sa inyong mga kasagutan. Ayan. Next. Ayan, sa module nyo na, no? Pagyamanin na tayo. Dito naman yung paggamit natin ng mga iba't ibang ekspresyon, mga anak. Ibang ekspresyon sa pagbibigay ng katotohanan at opinyon. Napag-aralan na natin ng mga nakaraang mga nakaraang pag-aaral natin. So, may mga halimbawa tayo dito sa ating screen ng mga pwede nating gamiting ekspresyon para magpakita ng katotohanan. Okay? Subukan nga nating basahin yung 5 ito, anak. Sino gustong mag-recite? Yes, Anika. Basahin mo yung mga ekspresyong maaring gamitin para magpahayag ng katotohanan. Ma'am, isa lang o lahat na? Lahat na, anak. Tirahin mo na lahat. Tirahin mo. Ayun sa... Sige na, wag kayong green-minded, no? O, go. Ayon sa mga pag-aaral, Mhm. alinsunod sa tuntunin, gaya ng ipinakikita ng mga datos, ipinakikita ng pananaliksik na batay sa. Ayan. So, kung mapapansin nyo, halos dito sa nagpapahayag ng katotohanan ng mga ekspresyon, ay laging may kaakibat siyang ebidensya o pagpapatunay. Halimbawa dito, ayon sa mga pag-aaral, tapos may ipipresenta kang patunay. Kasi nga, gusto mong ipakitang totoo yung sinasabi mo. Madalas itong mga pahayag nito ay pwede natin gamitin sa pakikidebate, pagsulat ng mga pananaliksik, yung mga formal na sulatin sapagkat nagpapakita tayo ng mga datos na makatotohanan. Alinsunod sa tuntunin, merong pinanggagalingan yung impormasyon mo. Hindi lang basta sasabihin mong totoo ito, kundi may akaakibat siyang pagpapatunay. So, ganun yung maaari natin gamitin para magpakita ng katotohanan. Susunod. Ito naman yung pagbibigay natin ng opinion. Ano naman yung maaari natin gamiting expression? Sinong gustong magbasa ng 5? Okay, Michaeline? Mga halimbawa ng ekspresyong nagpapahayag ng opinion. Sa aking palagay, sa sarili kong pananaw, para sa akin, naniniwala ako sa tingin ko. Ayan. Yung mga pahayag na binasa ni Michaeline, kung makikita ninyo, ay parang nagpapakita na ito ay galing sa sarili mo. Ikaw mismo, yung paniniwala mo, yung pagtingin mo, yung pananaw mo, yung palagay mo. Ibig sabihin, opinion mo nga. Kaya ganyan yung forma ng mga ekspresyon gagamitin natin. Okay. Itong mga ito, sa susunod natin activity, pag opinion, sarili mong pananaw. So, hindi ka namin pakikialaman dyan. Kung sa tingin mo, yun yung mabuti para sa'yo, yun yung pananaw mo, yun yung opinion mo. Kaya ganyan yung pagkakabuo niyan. Okay, yung susunod natin activity ay may kinalaman, no, sa pagbibigay ninyo, paggamit ninyo ng mga ekspresyon na to. Okay. Ano ko pa ba ito? Ayan, sa pag-unglayin mo. Ito yung magiging sa gawain na ninyo ito sa module nyo. So, lalagpasan na natin. Dadako tayo dun sa pagbibigay ng expression, ha? Ito ay magiging bahagi ng pagsagot nyo sa module. Okay, dito tayo sa, wag na muna to, sa pagbibigay ng opinion tayo. Ayan. Okay, sa gawain 8. Okay, magbibigay kayo ng 3 halimbawa ng pangungusap na ginagamit ang ekspresyong nagpapahayag ng katotohanan muna, mamaya na yung opinion. Doon tayo sa pagpapahayag ng katotohanan. Gamitin niyo yung mga ekspresyon na yan sa
Tagi-isa lang siguro, no? Kasi online naman, dugtungan nyo na lang sa module nyo para mabigyan ko lang ng hustisya kung kaya nyo ngang magbigay ng opinyong may katotohanan. Okay? Magbigay ng pangungusap na nagpapahayag ng katotohanan gamit yung ekspresyon na pinag-aralan natin kanina. Okay, ready? Dapat katotohanan na, katotohanan. Gamit yung ekspresyon kanina na nagpapakita ng katotohanan. Okay, ready? Start? Short answer lang yan. Ma'am, isa lang po. Isa lang. Para makita ko kung kaya nyo magpayag ng mga makatotohanang payag gamit yung mga expression. Short answer? Oh, wow, gumamit ng mga pananaliksik tong mga to. May 3 kasagutan na tayo. Ayan. 4. Wow, puro impormasyon tungkol sa COVID-19. Okay, last 1 minute. Wala nang dadagdag. 5 lang silang nagbigay ng kanilang opinion o pagbibigay ng pahayag na makatotohanan. Sige lang, habol pa. 30 seconds. Kung kahit tungkol saan ba, ma'am? Yes, kahit tungkol saan, basta totoo o makatotohanan yung pahayag. Okay, nandiyan na yung kay Mark Brian. Okay, umabol si Maria Bibiana. Okay, let's see. Sa tingin ko, okay na to. Tignan natin kung paano nila ginamit. Nandyan, umabot pa si Rachel. Okay, close submission na tayo. Okay, let's review yung mga sagot nyo. Tignan natin, isa-isayin natin. Okay. Tara muna kay pinakaunang nakapag-submit si Rowena. Dapat gamitin yung ekspresyon na. Okay. Ang katotohanan ay napakahalaga sa bawat salik ng ating buhay. Okay. Anong ginamit na ekspresyon, Rowena? Parang pinaliwanag mong katotohanan dito, anak. Okay, sige. Sa susunod, sa mga gagamitin mong pahayag, gamitin yung ekspresyon ha, na nagpapahayag ng katotohanan. Next, ito yung kay Yvonne. Batay sa DOH, maraming mga tao na ang naapektuhan ng COVID-19. Ang impormasyon ay mula sa Department of Health, gamit ang ekspresyon na, Yvonne, anong ginamit mong ekspresyon dito? Batay sa, ma'am. Very good. Okay? Tama. Batay sa DOH. Ibig sabihin ng impormasyon ay galing sa Department of Health. Very good. Next. Try natin yung kay Rogelio. Si VP Lini ay si Vice President Lenny ay tatakbo bilang presidente sa susunod na halalan. Totoo naman yung impormasyon. Pero ano ang ginamit dapat na ekspresyon, Rogelio? Ano ang maaari mong gamiting ekspresyon, anak? Sana dito, Rogelio. Okay, pwedeng gamitin ni Rogelio dyan yung ayon sa ba? Tama. Batay sa resulta ng poll. Pwedeng ganon, ano? Rogelio. Tama yung binigay na pahayag, pero kulang siya ng ekspresyon para magpakita na nagpapahayag ka ng katotohanan. Okay? Next. Baby Jane Custodio, ayon sa mga eksperto, ang sakit ng COVID-19 ay malalang sakit na pwede mong ikamatay at kumakalat sa buong mundo. Very good. Ayon sa mga eksperto. Okay? Next, kay Anika naman, naniniwala ako na makapagtatapos ako ng pag-aaral. Parang ito ay sa opinion na ito, anak, ano? Sa opinion na ito. Anika? Okay. Nalito yata. Sa pagpapayag muna tayo ng katotohanan. Kay Mark Brian Ruma, naniniwala ako na ang pananampalataya, pareho sila. Okay? Next, kay Maria Bibiana, batay sa mga datos na nakalap, mas dumarami ang kaso ng COVID ng ating bansa. Okay, very good. Ito maka-BBM to. Si BBM ay tatakbong presidente sa Pilipinas, pero sila nung kay VP Lenny, nako, maka-pink yung isa, maka-blue naman tong isa. Blue yata si BBM, no? Okay. Ma'am, age reveal kay Lenny. Okay, dito sa si BBM, kulang lang ng pahayagan ay ng expression, anak ha, Rachel Mambat. Pahayag na nagpapakita ng katotohanan. Kulang lang pero okay naman yung pahayag mo.
Okay, kay Rowena. Okay, natapos na tayo. Okay, thank you very much mga kasagutan. Okay, nakita nyo na kung paano gamitin yung mga ekspresyon para magbigay ng makatotohanang pahayag. Lagi nyong lalagyan nun para epektibo yung pangungusap. Okay? Next. Tara na, dadako na tayo sa isagawa. Ano na naman kaya yung susubukin natin gawin dito? Ayan, ikwento mo. Isusulat nyo rin a short answer. Sa tingin ko ito yung isang pinakahuling bahagi ng ating aralin sa umagang ito. Yung matitira ay bahagi na ng pagsugot nyo sa module. Okay, bilang pangwakas na gawain sa umagang ito, dahil nagamit naman na natin yung mga ekspresyon, nakilala na natin yung mga tauhan, sa tingin ko, nakuha na natin kung ano yung man yung layunin natin sa aralin natin ngayon. Okay? Dito sa gawain 9, pakibasa nga anak kung ano ang gagawin ninyo, ano yung ikukwento nyo. Yes, Sian Michael. Gamit ang mga ekspresyong iyong natutuhan, magsalaysay ng sariling karanasan o karanasan ng iba na may kaugnayan sa salitang nasa bilohaba. Isalaysay kung anong pangyayari o pagkakataon ang natuklasan iyo o natuklak sa iyo sa iba na magbagong buhay. Okay, sige. Okay, thank you very much, Sian. So, gamit yung ekspresyon, no, maaaring magbigay ng katotohanan o opinyon. Basta gumamit kayo ng ekspresyon na natutunan nyo kanina, magsalaysay kayo ng sarili nyong karanasan o maaaring karanasan ng iba na may kaugnayan dito sa bilohaba, yung pagbabagong buhay. Anong isasalaysay nyo dyan? Kung ano yung pangyayari o pagkakataon na nagtulak sa inyo na magbagong buhay. Gusto nyo bang magbigay ng halimbawa? Okay. Pwede tayong gumamit doon sa expression natin doon sa pagbibigay ng opinion kasi halimbawa sarili mong karanasan. Sige. Pagbabagong buhay. Hindi naman ako kriminal para magbagong buhay, pero may mga bahagi sa aking buhay na gusto kong baguhin. Halimbawa ganito. Naniniwala ako na sa pamamagitan ng Hindi pala kain. ay, sir? Special kita. Magbibigay ako ng halimbawa para gayahin nila. Halimbawa ako, no, bilang guro. Naniniwala ako na nung pagalitan ako ng mga guro ko noon, nung high school, ay yun yung nagtulak sa akin para magbagong buhay bilang makulit na estudyante papunta sa pagiging mabuting mag-aaral. So, ginamit ko yung naniniwala ako. Tapos, yung nagtulak sa aking pangyayari para magbago ay yung napagalitan ako ng teacher. Tapos, ang gusto kong maging bagong buhay ko ay maging mabuting mag-aaral. So, 3 elemento yon. Na ginamit ko yung ekspresyong naniniwala ako. Okay ba? Kaya? Tig-isa lang naman. Okay, ready? So, bibigyan ko kayo ng medyo, bago. Ito naman yung ending na, na activity natin sa klase natin. So, bigyan ko kayo ng 3 minutes. Kaya nyo na yan. Okay, ready? Start? Naniniwala ako na may nanligaw kay ma'am. Huwag mo silang ginugulo, sir. May manliligaw si ma'am. Ay, naku, sir. Ma'am, ano ulit yung sentence mo? Naniniwala ako. Ito kasi si Sir magulo. Okay. Naniniwala ako na bababago ko ang tuloy, nawala na tuloy. Ito naman si anak ang haba ng papaulit mo. Ayan, wait lang. Naniniwala ako na sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng pagpapayo sa akin ng mga guro ko nung ako'y mag-aaral, ay nagbago ko yung pagiging makulit kong ugali. Tama ba yun? Naniniwala ako. Ang haba. Ang haba kasi, anak, ang ayos ng explanation ko. Sana nakinig ka ng mabuti. Pwede rin, naniniwala akong naging mabuti akong mag-aaral dahil sa pangyayaring pinagalitan ako noon ng aking mga guro. Kaya ngayon, mula sa pagiging makulit na mag-aaral, ay naging mabuti akong mag-aaral. Ayun, maayos na. Pinahaba talaga. Okay. Dapat may pangyayari, no, na nagtulak sa inyo, na nagbago kayo. Gamit yung ekspresyon na natutunan nyo. Okay, may 2 na. 3. 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
dapat may pagbabagong buhay. Yun. Yung may mga kasagutan na walang pagbabagong buhay, bigyan na lang natin ng mga slightly correct puntos. Tingnan natin yung tatlong elemento, dapat yun yung nilalaman kasi yun yung nasa gawain nyo eh. Dapat mayroong nag-udyok sa inyo ng pagbabagong buhay. Okay. Apat lang ang kaya magbigay within 3 minutes. Okay, last 1 minute. Okay. May nakikita akong mahuhusay na kasagutan na rin dito. Okay. Yung iba kasi siguro hindi pa nakaranas ng ng mabibigat na pangyayari na wala namang lasinggero at lasinggera na ngayon sa edad nyong 'yan para magbagong buhay kayo, okay? Yung iba is mga tingin na lang nila na kung maaaring gawin nila ngayon ay mapapabuti sila. Okay din sa akin 'yon, yung paggamit nyo ng ganong pahayag. Okay, last 30 seconds. Laging nasa bingit ng oras si Rachel Mambat. Okay, let's wait. 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Close submission na tayo para hindi na tayo magtagal pa. Isulat nyo na lang yung iba nyong mga kasagutan, yung mga hindi nakahabol, View responses tayo. Okay, ito yung mga sagot dun sa pahayag. Kailangan may gagamiting ekspresyon. Ano yung nagtulak? Pangyayaring nagtulak. Mark Brian Ruma. 7 lang naman to, so tapusin na natin. Sa aking palagay, yung ekspresyon na ginamit, ang pag-ibig ang nagtulak kay Michelle na magkaroon ng pagpapahalaga sa mga bagay-bagay, maliit man ito o malaki. Nice! Ang ganda, anak. Okay, very good ito. Gusto ko to. Take note, ma'am. Ito ay hindi niya sariling ito yung hindi niya sariling pangkaranasan pero karanasan ni Michelle. So ginamit niya yung sa aking palagay bilang ekspresyon, ang pag-ibig ang nagtulak para magkaroon siya ng pagpapahalaga sa bagay-bagay, maliit man o malaki. Nice one. Next kay Rogelio naman, naniniwala ako na sa tulong ng aking mga magulang ay makapagtatapos ako. Naniniwala din ako, anak. Isamahan mo rin ng tiwala sa sarili. Okay? Nice one, naniniwala ako. Ang nagtulak sa kanya para makapagtapos, if ever, sa hinaharap, ay yung tulong ng kanyang mga magulang. Okay? Hindi man ito pagbabagong buhay, at least pagbabago ng, tama pa rin, pagbabagong buhay pa rin pala, mula sa kahirapan sa kaginhawaan. Maaring ganon. Next, kay Kalimag Maria Bibiana, sa aking palagay, kaya ako pinagsasabihan ng aking mga magulang upang ako'y matuto. Okay? Ito yung on a regular basis naman to sa kanyang palagay. Kaya lagi siyang pinagsasabihan para siya ay matuto. So, naniniwala siya doon. Sa palagay niya pa yun. No? Sana maging epektibo sa itong payag mo, anak, na sa palagay mo matututo ka. Okay? Next, Anika Pakis, naniniwala ako na sa pamamagitan ng pag-aaral ko ay matututo ako. Nice? Okay then? Sa tingin ko, nabago ko ang aking buhay sa pamamagitan ng pagsunod sa mga mabubuting payo ng aking mga magulang at sa pagtatama ng aking mga mali. Okay, mula sa payo ng magulang hanggang sa sarili niyang pagtatama sa kanyang kamalian, may pagbabagong buhay. Correct, Yvonne. Ang gamit niyang ekspresyon ay sa tingin ko. Okay? Kay Michaeline naman, naniniwala ako na dahil sa payo ng aking magulang, ako ay naging isang mabuting anak. Pagpatuloy mo yan, Michaeline. Naniniwala din akong kaya mong maging mabuting anak hanggang sa hanggang. Okay, kay Rachel. Ito na ating pinakahuling kasagutan. Naniniwala ako na sa pamamagitan ng payo sa akin ng aking magulang, simula nung ako ay walang nalalaman, ay magiging mabuti akong anak sa kanila. Okay, correct? So maraming gumamit ng ekspresyon na naniniwala ako. Okay, ang gaganda ng mga kasagutan ninyo. Very good para sa mga sumagot. At sa mga hindi, please isulat nyo ang inyong mga kasagutan nyo sa inyong module. Okay? So, bilang panghuli, i-summarize natin yung ating natutunan. Okay, ibigay nga muli mga anak. Okay, pakita ko naman yung slide natin. Stop sharing tayo para nakikita ko na yung mga mukha ninyo. Ayan. Okay, yung slide lang, window lang. Ayan. Okay, bilang panghuli mga anak, ayan.
i-summarize natin, magkaroon tayo ng pagbubuod nung nangyari sa ating klase. Okay, ayan. Ibigay nga muli yung tatlong pangunahing tauhan natin sa dulang ang T. Simon. Yes, Ian Michael. Ibigay mo na yung tatlo. Mga pangunahing tauhan. Tia Simon, Mhm. si Boy, at Mhm. yung ina ni Boy. Okay, very good. Next, magbigay nga muli kung ano yung aral na napulot natin sa dulang T. Simon. Yes, Maria Valerie. Huwag mawalan ng pananalig sa Diyos. Okay, Baby Jane. Very good, Maria Valerie. Baby Jane. Kahit anong mangyari, huwag tayong mawalan ng pananalig sa Panginoon. Okay. Next, nagre-raise pa sino yung isang humabol kanina? Nawala na yung raise. Okay, si Maria, andi tapos na pala siya. Okay. So, sa kabuuan, lagi tayong magkaroon ng matibay na pananalig at pananampalataya sa Diyos sa kahit anumang nangyayari sa ating buhay. Yes, Michaeline. Kahit anong problema, huwag mawalan ng pananalig sa Diyos. Okay. Ngayon, balikan din natin, magbigay rin kayo ng ekspresyon muli na nagpapakita ng katotohanan. Mga ekspresyon na nagpapakita ng katotohanan. Yes, Michaeline. Naniniwala. Katotohanan mo na, anak? Yes, Maria Valerie. Batay sa. Batay sa? Ano pa? Yes, Maria Bibiana? Ayon sa mga pag-aaral. Okay. Meron pa ba? Maria Bibiana ulit? Sige, bigay mo na lahat ng nalalaman mo, anak. Hindi nyo kasi hawak yung module nyo, kaya... Okay, yes. Ma'am, tungkol sa Tungkol sa... Yes, Ian Michael? Alinsunod sa tuntunin. Alinsunod sa tungkulin. Okay, next. Pagbibigay naman ng sariling opinion. Maria Valerie. Sa tingin ko. Okay. Anika? naniniwala ako. Okay. Ulit na si Maria Bibiana. Sino pa? Naniwala ako. Baby Jane. Basta akong naniniwala. Okay. Sige, thank you very much sa inyong kasagutan. So, yun ang nilalaman ng ating aralin, no? Mula sa dulang Tio Simon, ay napunta tayo sa gramatika natin, yung pagbibigay ng mga ekspresyon, paggamit ng mga ekspresyon para magpahayag ng katotohanan at opinion. So, sana natutunan natin lahat yan. Tsaka yung pinakamahalaga, no? Yung napulot nating aral, no? Isabuhay natin siya. Ayan, bilang pangwakas, document na tayo. Ayan, so meron tayong participants, umabot tayo ng 36 kanina, no? Dahil nga nag-overtime na tayo. Pasensya na kayo nakapag-overtime ako kasi 11 tayo nag-start ngayon. Ayan, na-delay ako ng konti. Gawa ng marami. Okay. Sige. Thank you very much, no? Picture muna tayo, mga anak. Okay. Open cam na tayo. First time tayong ma-observe ni sir sa ating klase. Ayan. Open cam tayo, mga anak. Ready? Char! Smile tayo. 1, 2, 3, go! Isa pa, smile. Yung iba dyan, alam ko kaya naka-off cam ko, sumusubo na ng kung ano. Okay, thank you very much. Ayaw talaga. Sige, sige. Okay, muli, thank you very much sa inyong partisipasyon at aktibong pakikilahok sa aking klase. Makita-kita muli tayo sa Martes. At sa Biyernes, announcement ko lang, mga anak, ay distribution muli ng ating mga module. Patuloy lamang din ang inyong pag-check ng ating mga Google Classroom kung yung mga activities. Pero hindi na ako nagdadagdag kasi marami naman na yung mga activities sa inyong module. Ang nilalagay ko lang doon yung mga link ng kakailanganin ninyo para sa pag-aaral nyo sa bawat module ninyo. At ito na ang pinakahuli nating module actually, itong 5 na to. Kasi yung ika-6, hindi ko na i-print out. Gagawin ko na lang siya as Google Forms dahil ang nakalagay sa Google sa module 6 ay pagtataya.
Ang module 6 nyo ay nakalagay ang pagtataya lang. So, ilalagay ko na lang siya sa Google Forms bilang inyong mga quizzes. So, ito na yung pinakahuli ninyong may lectures na module para sa quarter 1. So, tapusin nyo na lahat ng mga hindi pa ninyo sasagutan, pati yung mga assignments at hindi nyo na isubmit sa Google Classroom, RBI, ayusin na ninyo at malapit na tayong magbigay ng mga grado para sa quarter 1. Okay? Yun lang ng aking mga paalala. So, kita-kitang muli sa Martes. Goodbye! Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you po. Bye, ma'am. Sir. Bye, ma'am. Bye, ma'am. May tatanong ako, ma'am. Sandali Sige lang. pa. I-out mo sila. Andiyan pa po. Out na muna mga anak, she's. Hindi ko pala ni-paste yung watch. Ma'am, pa-send. Sige anak, i-send ko mamaya. Thank you, ma'am. Bye. Okay. Ingat po. God bless. Thank you, ma'am. Bye po. Ingat. Okay.